Ito yung binisita natin ngayon guys. Nasa tabing daan lang. Ano lang siya guys, medium scale breeder dito sa Badjan. Yan. Ganda ng lugar niya guys, oh. Tahimik, peaceful. Nasa tabing daan. Ano, dito, ganda pa dito lagyan ng mga manok guys, oh. Ganda pa lagyan ng mga manok. Dito ba sa Commando Game Farm, meron kang bloodline na talagang ikaw yung may gawa? Wala sir. Actually, lahat ng mga manok dito, especially yung mga Grays, kasi yun yung nagbigay sa amin ng yung parang people knows us because of the Grays, because of the UNT Grays. And I never denied it sa lahat ng mga kakilala ko, even you guys, na ang UNT namin came direct from Mike Espinosa. Pag nag-post ako ng UNT, ng Gray, talagang kasama yung may-ari ng foul na yun. Especially itong mga bago na ngayon kay Joe at Buenos Dias. Kasi nakikita ko yung iba makakuha. Kasi yun naman talaga yung sinasabi ng lahat ng, well, yung mga breeders na kilala ko, akin yan. Pero hindi mo makikita yung binilhan, ang nagbili na gave credit to the breeder. Correct. Para sa akin, it's a thing na utang na loob sa mga bumili ng mga linyada ng isang breeder na yon, na you acknowledge them. Kaya ni Mike, si Mike has been very good to us, even sa lahat ng mga buyers niya. So, talagang authentic na UNT Gray yung mga binibigay niya, nananalo talaga. Tama. So para sa akin, you help them, we help you. It's like that. Yung parang the credit goes to the breeder talaga, kasi ako hindi ko na kailangan mag-experiment kung ano yung sinasabi ni Mike, ano yung sinasabi ni Architect Peter Bindia at saka ni Mr. Joel yung Buyugi na i-blend, yun lang yung biniblend ko. Kasi sa ngayon, mahirap mag-breeding, magastos. Tama. Kung if you explore breeding on the other side, hit and miss, siguro mga 5 to 10 years saka mo makuha yung linyada na gusto mo na ano. Totoo yun guys, totoo yun. Kasi may nakausap din kami na boss na talagang legit sa breeding. Matagal talaga nila na kuha kung ano talagang gusto nila. Oo. Kasi you know guys, itong pagmamanok good mga kakugi, magdepende kasi yan sa taste natin. Now, ito si boss, bumili siya, nakita niya yung manok galing kay Mike Espinosa, yung UNT na Grace. Swak na swak naman sa na yun boss, di ba? Tapos nag-click din sa kanya guys, nagninik din sa kanya. Tapos tinuruan siya, nagmi-mentor si boss Mike. Kaya yun na lang tinutuloy-tuloy niya. Pag may makita tayong Grace dito guys, hindi yan Commando Grace. Hindi po Commando Gray yan. UNT Grace yan. UNT Gray po yan. Kasi minsan kasi mga kakugi, tayo na ba pag nagbi-breeding tayo, kahit ako mga kakugi ha, masarap kasi pakinggan na kaninong manok to? Kakugi. Ay, kakakugi pala yan. Bro, hindi nila alam na yung manok ko galing kay kanino. Example, kay Lacson, galing sa Red, galing kay Mount Banahaw, di ba? So, kung saan ko binili, yun, kay Kakakugi. Yan, kay Boss Kim, ganun. It's up to you kung i-recognize mo or bibigyan mo ng credit kung saan ka rin kumuha. Pero tatama yung isabi ni boss na para sa akin talaga sir, give credits talaga sa kung kailan saan galing to the person na nagbigay sa iyo ng break regarding sa manok. Kasi lahat naman ng nagbi-breed, wala yung wala yung kasiguruhan. Correct. Paano ka magbi-breed ng walang kasiguraduhan kung andun na yung kinuhanan mo sa breeding? Like for example si Mike, sabi niya Mike, ito i-breed mo diyan. May resulta na. Meron makikita mo kagad yung ng kasi dati may mga breeders na binabash. Ano ba yung nakuha ko kay Hindi, lahat puro talo. Siyempre, ang kinuha mo babae lang bibigyan ka nun kasi ang kaakibat nila doon, yung pride, yung honor nila as a breeder. Kasali yun pag bumili ka sa kanila ng manok. Tama. Para sa akin gaya nga ng dati, nagbigay lang si Mike sa akin ng 4 na pulit. Sabi ko, paano ko makukuha yung UNT boss kung hindi ko bigyan ng lalaki? Sige, punta ka ng farm. Kasi akala niya, magbi-breed lang ako for the sake na breed lang, hit and miss, ganun. Pero gusto ko talaga na makuha yung kung ano yung the credit goes to the breeder talaga. So, ibig mong sabihin boss,
pag bibili tayo ng manok guys, tapos i-breed natin, dapat kumuha tayo trio or pair kasi dapat may lalaki at saka Oh, the babae. same breeder, the same breeder. The same source. Yes, kasi let's say for example, kumuha yung may may imported lines dito na kumuha lang ng mga pullets. Oo. Tapos breed nila doon sa mga manok nila, they say they are winning from them. Oo. Tapos Hindi mo pa na-click. alam ang ano yan eh. Resulta niyan, hindi Correct. pa ano. Para sa akin lang ha. I don't know if people will Bash say you po. something, will bash me about this, pero totoo po ang sinasabi ko na when you want something from a certain breeder, dapat kumuha ka sa kanya. Lalaki, babae, boss, ito ba yun? Kasi a breeder will not tell you lies except for, well, not Yung all. mga dishonest, no? Mga hindi Meron honest. namang dishonest, may honest. Pero once you know a breeder, tutulungan ka niyan, imi-mentor ka pa niyan. Ganito ang gawin mo, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Ano yan, sir? Talagang the credit goes to the breeder. Correct. Tsaka meron ako nakuha na ano guys, idea, tsaka ano din, parang knowledge na rin ba. Na pagbibili tayo ng manok siguro boss, kung di man natin kakilala, at least trusted yung binilhan mo. Tama yan. Kasi guys, ito mangyari, tayong lahat na mga nagmamanok, kaya man nating magbreeding. Kasi yung lalaki na manok at babae na manok, pares mo, magbibreed na yan eh. Di ba? Iitlog na yan. No, tapos pag may title ka na breeder, meaning hanap buhay mo na yun. Oh. Diyan ka kumukuha ng panggastos mo sa manukan mo. Di dapat ayusin mo. Pag ganyan mga kakugi, dapat mapagkatiwalaan talaga. So, hindi natin ipagkaila mga kakugi, let's face it, na may mga breeders talaga na pera lang ang after. Kahit mawala naman, sabihin, wala na yun, inalis ko na yung Tama. mga linyada yun. Ito naman yung bagong mga linya ko. So, paano ka ngayon mag-replenish kung ano mo, mag-refresh ka, no? So, tama yung sabi ni boss. At pag mag-ano ka naman, sabi ni boss din kanina na kung mag-umpisa tayo, kung gusto mong mag-breeding na pangalan mo, mahaba-habang proseso yan. 15, 10 taon. Pero yan. may iba rin, sir, na kumukuha sila sa ganitong breeder. Tapos, yung breeder naman, maitsapwira na. Kumbaga, hindi alam, wala na. Para sa akin, parang it's a thing of disloyalty doon sa kinuhanan mo ng material. Let's say for example, kumuha ko sa UNT Gray, nag-champion, nag-ano ganito, ito sabihin mo, hindi man UNT Gray yan. Breeding ko na yan. No, tama. Pangit pakinggan. Para sa akin, parang it's very awkward to know na lalo na yung kilala natin yung iba na alam mo kung saan kumuha ng manok, pag nanalo na sa kanya na yung sa kanya na yung breeding na yon, sabihin niya blend ko na to, akin na yung ang ano nito, pero alam mo kung saan ang galing to. Correct. It's kung sa doon pa lang and then you're planning to go on commercial, problemado ka kasi dishonest ka na sa una pa lang. Dapat honest talaga. Importante. Honest breeder begets kuan. Kaya mga kakugi, totoo yung sinasabi nila. Kung gusto nyo maghanap ng mga honest na tao, maghanap kayo ng breeder. Ngayon boss, dito sa manukan, ulitin natin sa mga bago ngayon pa lang nakapanood. Mga linyada mo dito boss is UNT Grace. UNT Gray. So, yung UNT Grace mo boss, hindi mo na kinocross yan sa ibang mga linyada. Lahat ng UNT Gray na dumating galing kay Mike, doon lang siya Doon lang. nagka-breed. So masasabi natin ang UNT Grace mo is straight breed talaga yan na UNT Grace. talaga yan. So walang ibang halo yan ng Grace. So, ginagawa namin through selection lang kasi minsan may mga short na. nag-short na siya. Sabi ni Mike, i-discard mo yon, piliin mo yung tama. Correct. Yun ang i-breed. Yun lang i-breed mo, yun ang i-ano mo. Yun. Tapos ngayon, sinabi niya sa akin, nagpadala siya sa akin ng Kearney White Hackle. Kenny White Hackle. Kinross ko, na-test ko nung nakaraan. Sabi ko sa kanya, Mike, pwede kong paramihan. Pwede na yan kasi tested naman yan. Yan yung gusto kong i-breed sa'yo. Kearney White to UNT, tapos UNT lang na UNT. Ganun lang yung ano sa UNT. So ininfusean mo ng Kearney White Hackle, tapos yung gray. Yung Kearney White Hackle mo, gray din yun or pula? Puti na lumalabas, puti na. Puti na. Puti na lahat. So puti. Tapos magkuha ka lang doon, mag-select ka doon para ibalik mo sa UNT. Gray. Yun ang ginagawa ko. Tapos yung sa original din niya, yun pa rin ang ginagamit namin hanggang ngayon for last year hanggang this year. This year, dadamihan na namin kasi medyo matanda na yung 4 na pullets na binigay. 2 years plus na, magti 3 years old na. Tama, so mag-refresh na naman.
Aside from the UNT Grace, boss, ano pa yung iba? Yung kay Joe Alimbuyugin, ano yung Yung personal pick ni Joe Alimbuyugin na claret Claret? through Architect Peter Buendia ng Buenos Dias Game Farm sa Lipa, Batangas. So Dapat talaga guys, no, alamin natin kung saan sino-sino yung mga source natin. Kasi iba talaga yung magbe-breed ka ba tapos parang hinuhulaan mo lang pag sabi mo, oy, gwapo to, parang galing kay Red to. Hindi para lang pala. No, dapat talaga alamin din natin. No? kaya yung mga advices ng mga breeders na lahat yun talagang totoo. Yung unang-una sinasabi nila, first thing is to start right. Correct. Start right talaga. Start right talaga. So by starting right, you need to go to the breeders that are winning. Meron nga dyan iba, breeder, tapos last year champion, ngayon zero. No, meron. Kasi sa akin sana hindi mangyari sa akin yan. hindi maano yan kasi walang nagdodominar sa sa kaking It's industry. a never ending Yes. never ending. May bagong pangalan na si Sibol, may bagong tapos yung mga natin, yung mga veterano na, mga mentors natin. Kasi sila din nagturo sa atin kung paano mag-alaga ng mga manok, paano, di ba? Paano gawin yung nararapat gawin. Boss, matanong ko, boss. Dito sa Commando Game Farm, meron ba tayong mga for sharing dito, boss? Sa ngayon, yung mga tested lang namin, my brother and I have spoken about it, yung mga UNT Grace lang muna. So yung integration muna ang available for sharing. Opo. Kasi yun ang napaparami natin ngayon. Yung iba, itistingin pa. Testing pa namin. Kaya hindi pa pinaparami. Kasi nga, andun tayo sa point where gusto muna nating i-test sa pangsarili nating labanan. They can withstand yung nananalo sila sa pit. Correct. Kasi pag hindi nananalo, tapos ibenta mo, pagdating doon sa nabentahan mo na nag-ipon ng super ilang buwan nag-ipon para makabili lang sa manok mo, tapos hindi naman sila satisfied, di nanalo, useless din. Mababas pa tayo niyan, sabihin pa, Juan, ano ba yan si Juan, benta ng manok, di naman nagkukuan. Pag reject talaga. Dito, pag wala reject kanina nag-adubaho tayo ng yung integration ng mga so kailangan kinain lang namin yan guys yung integrates. Boss, itong yung integrates mo, magkano bang presyohan mo dito pag stag? Hindi pa kami nakapag ng kapatid ko kasi andyan pa sa range lahat. So nandun pa, hindi pa wala pa harvest. Local tsaka early bird. So guys, pwede na keep in touch lang. Baka hindi natin alam, next month may i-out si boss. Kasi sa tingin ko, parami itong manukan mo, boss, no? Kasi may nakuha kayong mga lupa pa dyan, hindi pa nagamit, no? Meron pa dyan sa baba. So palaki itong farm nila guys, itong Commando. As of now, less than a hectare pa lang ang gamit nila. Pero eventually, maybe next year, kasi pag mag-breed tayo, hindi na mapipigilan yan. Tuloy-tuloy na yan, continuous na yan. Boss, mayroon kang, tama. Porsigido lang talaga, no? Boss, pwede kang magbigay ng mensahe sa mga kababayan natin yan. Boss, guys, mga kakulgi, si Boss dating OFW. So, mensahe ka, boss, sa lahat ng mga nanood natin ngayon. Sa mga kabaro natin sa barko, dun sa Dubai at saka sa Kuwait, pagbutihin. Kasi should look for, pag gusto mong mag-breeding, look for a breeder that is honest enough to give you yung mga nananalo nila ng mga bloodlines. Kasi not all farms are creating winners. Kasi every year they're experimenting, at the same time they have the winning lines. Tapos the next year mag-experiment yan sila para dumami yung lines na ibibenta nila in the future. So para sa akin, give credit to the breeder who gave you the break para magkaroon ng pangalan sa industriyang ito. Hindi madali ang lumaban at makilala sa larangan ng sabong. So, just look for the breeder that is honest enough, tapos has been there sa larangan na yan for a long time. Sarap ng pinag-usapan namin ni Boss Kim.
Boss, baka may gusto kang i-shoutout, boss. Oo nga pala, shoutout ko yung kaibigan ko, isang mentor ko rin si Glenn Labarria ng San Diego, California. Glenn Labarria. Natay mga bisita nga sikat nga vlogger sa Cebu. Well, we're very humbled nga gibisita ta nila. So hopefully maayo ang daga nato this year. And daghang salamat sa nananaw. Sana umabot to ng Bicol sa Legazpi, yung mga kaibigan ko diyan. Kumawagin mo. So yun guys, mga kakugi. Another episode na naman ang nagawa natin ngayon. Andito guys, dinayo natin, binisita natin Badjan, Cebu. More or less 3 hours drive from our place guys sa Mandawi City. Pero basta passion sa pagmamanok, kahit saan man yan dako, pupuntahan niya ng Team Kakugi. Basta may mag-invita lang. Tsaka basta may approval lang sa mga mga farm owners. Boss, thank you kay Okay, boss. sir, Salamat thank kay boss. Salamat kayo. So guys, hanggang dito na lang muna ang episode na ito. Dito sa Komando Game Farm, no? Kay Boss Kim. Hanggang dito na lang muna dito sa Komando. Mamaya tuloy-tuloy pa tayo guys kasi hanggang bukas pa kami. Mayroon pa tayong ibang bibisitahin doon sa Malbual naman. So guys, tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sa Bisaya, basta may kugi, dunay maani. Okay. Boss, Boss, anong pangalan mo, boss? Richard Castigador, Richard Castigador. Ano ka dito sa farm, boss? handler. Handler? Ikaw yung nagkukondisyon ng mga manok. Shoutout ako sa kapatid ko na si John Ray Castigador. Asa man? Ang papa ko nga si Renante Castigador. So nandito pala. Ikaw, handler ka. Ito yung imong kwan, chief handler. Boss, si pangalan to, boss? Renante Castigador. Renante Castigador. So handler, nag-handle sa boss. Handler ko sa oras ni Mr. Longinos. Longinos. Jesus Longinos. Yo, Kilala mo? nadungog na pangalan, pero di gid personally kilala. So, imong mga anak mo imong katabang diri sa Tinuruan ko na sila sir. Taga diri jud ka, boss? Silang tatlo, tinuruan ko na sila. Parte chief cook, tinuruan ko na sila. Oh. Parang mawala na ko di. Na sila kakuhaan o Nakay kabilin. na ako ikabili nila. Ang knowledge. Shout out guys, ako ang amigo. Maayo nga breeder, maayo nga tao. Si Frank Chavez Flores ng Cabcad Game Farm, Karkar. Yun. Kakugi TV.
guys. Pwede, Tingnan nyo presentation naman mo itong sa- ano namin. Panghapunan namin guys. Ano sa nga na ni boss? Smokehouse burger. Smokehouse burger. Ang great kita na great. Kaning iyaha boss, kanang Sir Pippen, Mexicali burger. Mexicali burger. Kani musikali. Kabaw sa siya dang kana ko musikali. Yang ante, Americana. Kana. Gano. Murag nag-research juga boss ni. Akong gusto. Hindi, matay. Guys, pag magawi kayo dito sa Bual-Bual, dito sa may Panagsama, Highly recommended. highly recommended. Magkakain kayo guys. Dito sa Betsy's Grill and Resto Bar. Tapos, anong oras mag-open boss? Kuan, 2 o'clock in the afternoon until 10 in the evening. Alas 2 hanggang alas 10. Guys, maubos ko kaya to. Tingnan nyo naman yan. Tingnan nyo guys. Isang order lang yan ha. Maaga pa puno na. Oo. Tapos, yung mga bisita dito, mga kakugi, mga foreigners, dito sa right side ko, mga Asian, no? Korean. Tingnan nyo guys. Sa left side mo, Bitcoin. Hapong. Yan, tingnan nyo guys. Tingnan mo rin guys. Tapos, doon naman sa may left side ko, mga puti naman yung mga nandun guys. Yan, sa harapan ko, mga puti rin. Yan, foreigners. So, guys, pasyal kayo dito, daan kayo dito sa Betsy's Grill and Resto Bar. Alright.